Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all po. Pauna mensahe ninyo, Two of Pentacles, and so multitasking kayo, no, Libra. Maybe you are doing a lot of things, you're juggling many different things, siguro at the same time, ano, pwede rin na marami kayong obligasyon, responsibilidad, here and there, no, yung ano ninyo, yung ginagawa ninyo. Kaya pati rin siguro yung isip ninyo, no, na parang natotorete na din siguro kayo because of a lot of things na nandiyan dyan sa isip ninyo, no? Because there's so many things that you need to do. Siguro marami pang naka-line up, no? At the back of your head, iniisip ninyo na ang dami pa ninyong gagawin. So this is asking you for balance, no? So maybe kailangan ninyo muna na mag-time out kahit saglit lang, yung maibalik nyo lang sa sentro yung sarili ninyo para nang sa gayon maging mas okay ang takbo, no? Pagmamanage ninyo ng oras, pagmamanage ninyo ng um, mga priorities ninyo, yung ginagawa ninyo, yung ganon. Para din na magkaroon kayo ng time para sa sarili ninyo, no? Na makapagpahinga, no? We have the Magician, ayan, so this is new beginning, no? This is new beginning energy. So dagdag trabaho to, dagdag gagawin ninyo ito. And ang maganda rito kasi nare-recognize ninyo kung ano yung mga oportunidad na nandiyan sa paligid ninyo. Kasi kung ano man yung sisimulan ninyo dito, this is something na matagal na ninyong pinag-isipan to, maaaring pangarap ninyo to, maaaring mga goals ninyo to na for some reason, hindi ninyo magawa-gawa in the past, no? Although, kumbaga, planado na to, pero hindi ninyo nagagawa ng paraan kasi maybe nagpo-procrastinate kayo or baka sa tingin ninyo hindi pa kayo handa or yung mga kakailanganan ninyo hindi pa handa, no? Kaya hindi ko nagsisimulang mag-roll out ng plano ninyong ito. Pero ngayon, maybe it's good that you are recognizing that there are opportunities and possibilities around you na maaring makasuporta sa inyo, makatulong sa inyo para mas mapabilis, no, ang paglapit ninyo doon sa pag-achieve sa goal ninyo rito. No? Kaya you are going to take action na. You are getting on your feet and you're making things happen. The Empress, ayan, so resources, maaring resources, pera ang kulang sa inyo rito, kaya maaring yun ang pumipigil sa inyo para simulan ninyong gawin, no, yung mga bagay-bagay na to in the past. Pero ngayon, with the Empress energy, maaring meron ng dadating na kaperahan sa inyo, may mga financial opportunities na maghahatid sa inyo ng prosperity and abundance, maghahatid sa inyo ng financial freedom, you know, kaya ngayon mas kampante kayo, no, mas confident siguro kayo ngayon na kahit along your journey, no, kakailanganin niyo ng pera, then you have that money kasi alam niyo na meron kayo, no, meron kayong pagkukuhanan. This is also financial blessings, no, baka meron talaga mga cold cash na pwedeng dumating, no, sa inyo at this time. Kaya in terms of money, napakaganda kasi you're going to be like financially comfortable, no, financially comfortable sa ngayon. We have Six of Swords, ayan, so you're moving on, no, you're moving on from a situation dito na unhealthy para sa'yo, no. You are moving forward with your life. Mas malakas na ngayon ang inyong kalooban na maglalakas ng loob kayo na iwanan ng sitwasyon, whatever this situation is, na medyo mahirap para sa'yo, hindi na nakakatuwa, hindi na maganda ang resulta sa, yung epekto sa inyo, there's no positivity in it anymore. But ngayon, no, you are going to have that courage and strength, no, to move forward in your life. Handa na kayo na umalis or iwanan ng sitwasyon na to na hindi na nakakatulong sa inyo. You're moving on. Maaari din na may travel ang iba sa inyo rito. Baka ito ay relocation, no? Baka kayo ay maglilipat ng
tirahan, maglilipat ng opisina, ano, you're going to change place of residence, siguro baka mangingibang bayan, mangingibang bansa, yung ganon. We have love affair. Wow. Beware, love affairs at work rarely end well. Don't lose your mind. Ayan. So, beware, mag-ingat kayo. Kasi baka meron ditong temptation, no? Of having a love affair, no? Maybe sa workplace. Pwedeng ganon. Or anywhere, no? Feeling ko, ano to yung love affair na to, baka, yung ano, bawal, no? Yung bawal na love affair ito. Parang ganon. So, baka third party. Maaaring ganon, ano? So, just a reminder, no, Libra, this is collective reading. Kaya hindi lahat ng mensahe na maririnig ninyo rito ay para sa iyo. Hindi lahat ng mensahe na maririnig ninyo rito will resonate with you. Okay? So, kunin nyo lang kung ano yung nagsasakto sa inyong sitwasyon. Okay? Tignan natin kung ano pa ang ganap. We have helping hand. Ayan. Sabi dito, need others to assist with services. Increase productivity. No one can handle it all. Ayan. So, siguro ang iba sa inyo rito, baka kayo ang nangangailangan ng tulong. No? Maybe you are in need of help in any way, in any form. No? At don't hesitate to ask for help. No? Kung alam ninyo na kailangan ninyo ng suporta, always remember na yung help is always available to us, no? Kaya pwede tayong humingi kung kanino man na pinagtitiwalaan natin, pwede tayong humingi ng tulong, okay? Kaya wag kayong mahiyang humingi ng tulong. We have closed doors, no good job opportunities. The current job is coming to an end and start all over again. Ayan. So, siguro kayo dito, baka magkikwit kayo sa inyong trabaho, no? For others of you lang, hindi naman to para sa lahat. So, siguro ang iba sa inyo dito, baka magre-resign kayo, pwedeng ganon, kasi maaaring hindi na nga yun, baka toxic na yun para sa iyo, diba? Hindi na kayo masaya sa trabaho ninyo. Pwedeng yung Six of Swords na yan, yung iiwanan ninyo yung sitwasyon, baka ito yung trabaho, no? Pwedeng ganon. Pwede rin na kayo ay magre-resign, or pwede kayo ay na lay off, you know, but kapag merong nagsasara, merong magbubukas, di ba? At kaya yan siguro magsasara ang pinto na yan para sa iyo. Kasi yun nga, no? Hindi na yan ang para sa iyo. No, there is something else that's coming your way. There's something else. There's a new one na magbubukas, no, ng pinto para sa iyo. Okay? And you are going to start over again. What else? We have loyalty. True friendship and loyalty are among the most important values. Be loyal to your friends. Ayan. So, this is a beautiful reminder para sa'yo, no? Na be loyal to your friends. Diba? Or kahit hindi sa mga friends. Diba? Sa person ninyo, lalo-lalo na. Diba? So, that's a beautiful reminder. Kasi, diba, minsan, may mga kaibigan na mga nagpapanggap lang na kaibigan, 'di ba? Wala namang loyalty, hindi naman sincere, 'di ba? Sa pakikipagkaibigan. So, kung ano yung kind of energy na nilalabas natin, yun din ang babalik sa atin. Kaya be loyal to your friends if you want your friends or your so-called friends to be loyal to you as well, 'di ba? Tignan natin kung ano pang mga mensahe para sa'yo. We have Feast of Plenty, choices and their consequences. Ayan. So, parang ang dami-daming, feeling ko opportunities ito. Ang dami-daming oportunidad na dadating sa inyo rito, no? At ang dami ninyong pagpipilian, ang dami ninyong pagdedesisyonan. So, before you make a decision, it's important to look into it, no? It's important for you to check on it, no? Dig deeper, imbestigahan mo pa, alamin mo pa, 'di ba? Ang mga detalye ng bawat oportunidad kasi, 'di ba? Para wala kayong pagsisihan, no? Para mapili ninyo kung ano talaga yung tinitibok ng puso ninyo.
We have lost in space needing direction. Ayan. So, for some of you, no, pwedeng, naguguluhan kayo, nalilito kayo. Dahil siguro, sa dami ng pagpipilian ninyo, sa dami ng different options na nandiyan dyan, kaya naguguluhan kayo, no? So, maybe, kailangan ninyo na magnilay-nilay, no? Pag nilay-nilayan ninyo, pag-isip-isipan ninyo, yung mga iba't ibang options ninyo dito para magkaroon kayo ng clear direction. Magkaroon kayo ng definite, no, na maging desisyon kung alin yung sakto sa gusto ninyo, pasok sa criteria ninyo, yung alam ninyo dito kayo magiging masaya, na kung anong man ang magiging resulta nito, yun ang talagang gusto ninyong mangyari, 'di ba? So, follow your intuition, no? Importante ngayon na pakinggan ninyo yung inyong intuition kasi your intuition is your most reliable guide, no? 24/7. Kaya pakinggan ninyo to. Sundin ninyo kung ano yung bulong nito kasi ililid kayo dito sa tamang desisyon. Okay? We have resourcefulness. Ayan. So, maybe this is what you are missing as well, no? Baka sa diskarte ninyo sa buhay sa ngayon, ito yung kulang, no? Yung pagiging resourceful ninyo. So, dapat maging creative kayo. 'Di ba? Go outside of your comfort zone, 'di ba? Maaring kailangan ninyong maging ganun sa ngayon para mas maging effective yung diskarte ninyo, mas maging effective yung gagawin ninyong diskarte, yung mga methodologies na gagamitin ninyo sa ngayon, 'di ba? What else? We have overwhelming plenty. Yan, so plenty. So panahon nito ng abundance, no? And prosperity din. Kasi feeling ko ito, feeling ko this is an overflowing of opportunities na maaaring related sa pera. You know, yun na napipick up ko dito. Baka marami kayong perang dadating, baka merong mga dadating na financial blessings or financial opportunity siguro, no? So maybe ganun ang datingan ng message na to para sa inyo. Kaya kailangan na baka maaligaga kayo, no? Masalawahan kayo, yung ganun. Kaya kailangan pag-isipan ninyong mabuti, no? Pag nilay-nilayan ninyo yan, importante na pag ninilay-nilayan ninyo para nang sa gayon, makita ninyo, mapili ninyo kung ano yung best para sa'yo. So, good luck sa'yo. Thank you for watching Love and Light. Namaste.